manalangin ng mga kapatiran po namin, Panginoon. We pray for Pastor Edward, yung kayo guide din, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin for today. And at the same time, pinapanalangin po namin si Ate B, na kayo po ang magbigay sa kanya ng kaluluhan na nagagaling sa iyo, Lord, na sa lahat ng kanyang pinag-daanan na review o sa lahat ng kanyang preparation, kayo po ang mag-reward din, Panginoon, in your grace and in your mercy, Panginoon. Salamat po at napagin na lang sa mga ni Jesus. Amen. Dinidiscuss po natin parang ang negative bigla agad eh. Pero, di ba kapag lumalapit ka, sino po dito yung nag-walk ako? O kaya yung nagramahin ko, no? Yung mga yun natin, sa kayo mga yapo, nakapatitigated eh. Kahit umuulan, mga nagsisimang po sa Antoke eh. Tapos kakain sa papayes. Yung mga ganun eh, no? Mga iba, bumili ba ng sapatos? Bibilala ako, ilaluhan ng sapatos, kulay itim. Tapos talagang makakaanin na daw siya. Saan banda? Diba? Nagsabi pa lang po, last 2 years, the season for running. Talagang puro takbuhan yung mga tao. Dami na mag-motivate tumakbo. Kami rin po tumakbo. Kailan nga ba yung tumakbo? Diba? Sarap eh. Ako dati, tumakbo ko dyan lang sa FP Lasky. Tapos hihikot na ako pag nandiyan na ako sa Pure Gold. Pero bumabalik lang rin ako. Pero, sabi ko din, sa totoo lang po, if we look at the study, kapag na po pinag-compare daw yung running sa yung walking, meron pong mas malaking bearing yung walking kaysa sa running. Alam niyo po ba na mas nakakapayat ang walking kaysa sa running? Hindi niyo po alam yun? Kasi kapag nag-running ka, mga ilang steps po kayo nakakatakbo. Huwag na po kayo tumingin sa amin natin na yan. Kasi, pagbaba pa lang ng hagdan, masakit na pa ako eh. Kapag tumakbo ka, minsan parang yung strain nasa paa mo. Pero sabi nila, Nordic walking naman kasi daw yun, yung pacing yan. Pero sabi nila, mas nakakakaya. Pagka tinitin mo natin, there are studies about walking by faith. We are to, and the mandate of every Christian is to walk by faith. Kung tayo po, nilalagay ng Panginoon para po tayo ay lumakad sa ayon dun sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sometimes, mga kapatid, aminin man po natin at hindi, minsan nakakapagod naman po tayo lumakad sa pananampalataya sa Panginoon. If we are to run to God, minsan madali. Bakit? Kasi instant yun eh. Kanya, niligtas ka ng Panginoon and you run to Him. Tapos tumakbo sa Kanya towards God. Diba, kapag tinignan natin, what is the parable is about running? Ano po yung parable na yun? The Good Samaritan. Tama po ba? Dalawang kayo, grabe naman kayo. Hindi po the Good Samaritan yun. Ano po? Yung the prodigal sons. Diba? Diba yung ano siya? Sarap kanta yun. When you run to... Ano ito, diba? Parang tayo mo. Diba? Parang ganito tumakbo siya eh. Parang hinag siya ng tatay niya eh. Diba? Yun yun eh. Mas madaling tumakbo towards God. Sa totoo lang po, if you will doing something to God today, nandaling tumakbo sa Kanya. But if you will, and pag-uusapan po natin yung walking by faith. Sa totoo lang po, walking by faith is your everyday na paglapit sa Panginoon and everyday meeting yung buong buhay mo na paglapit sa Panginoon. Tama po ba? Kapag natinigan po natin, medyo mahirap po yun. Medyo mahirap and there are interferences kapag pinag-usapan po natin yung walking by faith. Kapag natinigan po natin, sige nga po, sabi po nila, hindi mo daw pwedeng i-command na hindi gawin ang isang bagay sa utak mo. Di ba daw kaya yun? Kunyari, sabihin ko, sige nga po, huwag nyo nga akong isipin yung pusa. O kahit pusa na kayo. Ayaw niyo po ba? Marami mga pusa yun. Pagkasabi ko lang ng pusa eh. Nakapanahan ako, nakagat ako sa... Nakagat ako ng pusa sa camp dahil hinag ko siya.
Tapos, merong isang gabi ng cup, hindi ako naka-attend ng session dahil hindi naman ako na di ba? We have memories. Ako po, ilan pusa ko na yung namatay. Di ba? Pagka ano hindi mo kayang sabihin sa utak mo na hindi isipin yung mga bagay na yun. Pastor, nandaya ako eh. Kasi nilagay ko yung pusa sa ano eh. Sa slides, kaya naisip ko kaagad eh. Pero sa totoo lang ko, hindi mo talaga kaya. Hindi mo pwede, o words pwede na sabihin sa sarili mo na hindi mo gagawin yung isang bagay. Tapos hindi mo talaga gagawin. Kapag naniligtan mo natin, if you will compare, let's say for example, if you are to walk by faith, let's pick yung law of God and what others says. Pagka pinagano mo yan, law of God and what others says. Pagka tinignan natin, law of God is very specific. Pero the problem with the specific law of God is, meron siyang mga bagay that we tend to unclean. Di ba po? Ano po ba ang umpisa ng lahat ng command if we will look at the Exodus? Ano po? Do not. Tama po ba? Dangin. Di ba? Puro do not. Tama po ba? And if we will look at the book of Leviticus and the book of Deuteronomy, the second reading of the law, puro naman siya instructions ng specific na mga bagay na kailangan nilang gawin. Tama po ba? And if we will look at the law, you cannot tell yourself na hindi ko susundin itong mga ano na to. But we saw the problem. Tama po ba? Nakita na natin at nabasa na natin in the Old Testament what seems to be the problem with regards to the specific law of God. Tama po ba? At kapag natinignan naman natin yung sinasabi ng madla o ng generation natin, share the it. Diba? Pagka pinag-usapan natin yung general na sinasabi ng mundo, mas madali pang gawin yung general na sinasabi ng mundo kaysa sa specific na bagay na sinasabi ng Diyos. Because there is a part of your brain that tells you na itong mga specific na bagay na to, madali lang siyang sundin. Dito muna ako dun sa mga general na bagay. And sa totoo lang po, it will give you a reason to think. Kaya kapag po tinignan natin, if we parallel this sa walking by faith, makikita natin, madaling sumunod na may pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi specific yun doon ng Panginoon. Pero bakit ganun? Kapag binasa po natin yung Old Testament, Pastor Edward preached about Abraham and Hannah. Tama po ba? Naalala niyo po ba? Naalala niyo po yung ating definition. What seems to be the problem with the specific law of God and the specific instruction of God to walk by faith? Ano po kayo mga specific? Sige nga, anong sabi ng Panginoon kay Abraham? That you will be the father of many nations. Tama po ba? Specific po ba yun? Tama. Eh di Hannah, ano yung specific na bagay na sinabi ng Panginoon sa kanya? Kinaalala po ba kayo na sinabi ng Panginoon kay Hannah? Parang wala, no? Parang wala. But if you will look at the story of Hannah, makikita po natin doon yung kanyang pagsunod at yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Tama po ba? Specific rin yun. But the problem with this, because of the general sense of something, makikita natin na si Abraham, anong nangyari kay Abraham? Abraham doubted God. Tama po ba? Ang hindi lang sila basta nag-doubt, ang ginawa nila sa Diyos. Napapalaw niyo po ba yung story ni Abraham? Ano pong ginawa nila sa Diyos? With the specific command ng Panginoon to walk by faith, anong ginawa ni Abraham? Anong ginawa? Ha? Sumunod sila. Pero bago sila sumunod, anong ginawa? Pinagtawanan nila yung Diyos. Tama ba? Nakita niyo po ba yung with the specific law of God, sometimes it's hilarious for us to follow it. Minsan nakakatawa na sumunod sa Diyos. Bakit ganun?
binibigay sa atin ng Panginoon, with the direct commandments na binigay sa atin ng Panginoon, pero bakit pagkasunduran na pakipagod pa na binibigay natin yung buhay natin? At minsan natatawa pa tayo. Makikita natin sa Bible, sa Old Testament, nakakasuyang magbasa eh. Nakakita niya ang kwento ng Old Testament, especially the historical part of the Old Testament, the Pentateuch, first 5 books, at yung mga Kings, yung First Samuel, Second Samuel, First Chronicles, Second Chronicles, yung mga part na yun, ano napapansin nyo? Pastor, bakit parang hina-highlight lahat ng pagsuway nila sa Diyos? Bible ba talaga yung sinasabi ko? Di ba dapat sumunod tayo? Because there are times, mga kapatid, gusto ipakita ng Bible sa atin na itinatama tayo ng Bible, pero yung mga tao na mas malapit sa Diyos ayaw na yung mga tama. What seems to be the problem with Hannah? Hirap kang i-preach nito kasi hindi mga Hannah dito. Hindi mo kayo na Hannah Samuel. Wala na siguro ganun. In the book of First Samuel, what's the problem with Hannah? She has faith. She knows how to pray. She knows where to direct her prayer. Pero what seems to be the problem with Hannah? So, tingin niyo po, if you will look at the preaching of Pastor Edward, ano yung sinasalamin mo? Sino po ang asawa ni Hannah? Si David. Dito. Sino asawa ni Hannah? Si Elkanah, tama? At ilan silang asawa ni Elkanah? Naniniwala siya sa Diyos, alam niya kung saan nilalayan yung prayer niya, pero umatoy siya sa may asawa. Tama po ba? Sino ba kayong tao ang naniniwala sa Diyos at papatol sa may asawa? Hindi ako yung unang asawa. Si Hannah po ang unang asawa, wala po sinabi ng Bible. Pero you see the problem in First Samuel. Nakakita niyo po yung small detail nung sinasabi ni Elkanah na, sino ba mas mahal mo? Di ba mas mahal mo naman ako? That's a problem with that marriage. Di ba? Makikita niyo po, yun yung malaging sinasabi. Yun yung malaging pinapakita. Minsan, kapag po God is mandating us to walk by faith, minsan mas nakikita natin yung mga dunat o yung mga bagay na mas makakapag-lisya sa paglilakad natin dun sa kagustuhan ng Panginoon. I really appreciate po yung kinanta po ng worship team natin ngayon. Kasi if you will look po dun sa lyrics, chorus 3, sinabi na po yung that sabi lang that as God speaks, meron daw 100 billion failures na nagdi-disappear. So if you will pick that and you will look at the Old Testament, there are hundreds and thousands of stories coming from multiple people na naniniwala naman sa Diyos. Alam niyo po ba, ang mga magagandang storya in the Old Testament is about walking by faith. Sa iyo po makikita yun. It's in the book of Hebrews. Makikita po natin yun sa book of Hebrews. That all of their failures will boil down into one. And if we will anchor our faith dito sa bagay na to, it seems to be na magkakaroon ng bagong definition yung ating paglakad sa Diyos. The title of our message po ngayong umaga na to is Faith Walk Anchor. Ang tanong kasi, madaling magsabi that you're walking in faith, pero saan mo nalalagay ang anchor? Yung pananampalataya mo. It seems that the problem is sustaining your walk. Tama po ba? Ang mahirap naman talaga yung patuloy kang lumalakad. Sino mo nakakaalam dito with nilagay ko na agad. Ano bang purpose ng anchor? Ano ba? Sabi, to hold the boat in place. Tama mo ba? Para hindi gumalaw. Di ba pag bumababa kayo sa Boracay, naalala ko, pumunta tayo sa Batangas ba yun? Batangas ba tayo? Kaya tayo mga tayo.
ng bangka. Tapos ang liit ng bangka na, di ba? Nung nagkalawang kami sa, Zambales, mag-ipot ko ba yun? Mag-ipot sa Zambales. Nagpunta kami ng Sebitanan. Walang walang katig yung mga doon eh. Pero nakikita ko naman, naglalakad, sumabit yung sapatos ko dati, mahaba pa yung sumabit, pababa kami, alam mo asawa ko. Sumabit yung buti nahulog ako sa loob ng bangka. Di ba? Pero naka-steal naman siya kasi nasa butik eh. Pero that's the purpose of the anchor. Pero kapag tinignan po natin, ang komplikado pala ng anchor, may month pa. Kasi nanood ako, paano ako nag-anchor? Kasi ang alam natin, anchors away, di ba, ilalaglag mo lang yung anchor, tapos na. Tama? Hindi mo lang pwede na ilaglag mo sa ilalim mo. Kasi sa mga pili mo na, di ba, ilalagay na, tapos na. Kapag ako tinignan pala natin yun, mas komplikado pa, mas mahirap pa, T times 3 equals S. Huwag ka na tayo mag-aaral ito, ayaw ko lang natin. Pero, di ba, hindi pala basta yun, kapag nailagdag mo na yung anchor, susukatin mo kung gaano kahaba o gaano kalalim, kasi may mga device naman. Tapos kapag nasukat mo na, tapos ilalagdag mo na yun, tapos you will reverse the boat. Bakit? Kasi para makahukay siya ng konti. Kasi kapag nilagdag mo lang yung anchor, wala. Gagalaw at gagalaw ka. Pero kapag ka umatras ka na, in the direction, meron pang in the direction of the wind, basahin ka. Buti na lang, hindi tayo sanay na Amerika kasi diba, mga sila, mga pangkapang. Pero, ang hirap, kumbaga, hindi pala siya ganun kadali. Medyo komplikado siya. Kaya nga kapag natinignan po natin, anchor is not just only to hold the boat in place, but it is for us not to drift away. Kasi sa totoo lang, the problem with Christianity, we anchor our faith to God. Tama po ba? Pero minsan, the problem is, nilalagyan mo lang yung faith mo. Kaya kapag medyo na-shake yung bangka, yung anchor nasa baba, akala mo okay na, tapos makikita mo, tama pala yung ako. Kasi walang proseso dun sa paglagay mo. Kapag natinignan natin, pakasimple lang talaga yun. Try nga po natin. Ang tao paano naliligtas? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Tama po ba? Tama po? Maniwala ka sa Panginoon at maliligtas ka. Tama po ba? Amen po? Ayaw mag-amen ng mga ligtas Di ba? Yun lang naman. Tama ba? And if we will look at it in that light, makikita natin na kapag head knowledge yung ginamit natin, kapag natinignan natin lahat ng mga negative na nakalagay sa Bible, itadrop lang natin yung anchor natin as tapos na. Kasi ligtas na naman ako. Yes po? Pero there are verses in the Bible that tells us that as we walk, we need to walk with fear and trembling. Tama po ba? Kapag daw po tayo nanampalataya, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Tama po ba? Tama po ba? We need to work out, if we are to commit to walk by faith, dapat yung angkong natin malalim. Dapat yung angkong natin maayos. Para pagka sinabi ko na, you are walking by faith, talagang naka-anchor at naka-anchor na talaga dun sa true and sure na pangalan ng Panginoon. Because in Hebrews chapter 6, makikita po natin na sinabi na ng Panginoon, we don't know the writer of Hebrews, meron daw dalawang views, si Paul daw o kaya si Barnabas. Pero wala talaga siya. Kasi, although kapag tinapin, sabi ko kanina sa kwan, parang pakiramdam ko, bibigyan na akin. Pero, pagka tinignan po natin, mukha siyang sulat ni Paul. Pero baka naman kasi sulat siya ni Barnabas kasi
Malapit sila ni Paul. Pero makikita po natin the exact definition of how we will anchor our faith. Ang ganda sa Tagalog eh. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 19, ito ang ating pag-asa. Yan daw ang ating hope, na katulad ng isang angkla ng ating kaluluwa ay matatag at may katiyakan. Ito ay pumapasok sa kabilang dako ng atin. And that is what we will define ngayong umaga na to, yung kabilang dako ng atin. Kasi sa totoo lang po, if we will anchor our faith sa Panginoon, maniwala ka sa Panginoon, maliligtas ka. Pero tandaan po natin, in order for you to really sustain walking by faith, kailangan matatag at may katiyakan yan. Paano mo malalaman na matatag at may katiyakan ng isang bagay? If you will not test your faith. Tama ba? Kaya meron tayong mga trials. Kaya meron tayong mga situation na hindi natin kaya. Kasi nilalagay tayo ng Panginoon doon para makita mo na yung pag-asa ng iyong kaluluwa ay matatag at may katiyakan. That's walking by faith. Tama mo ba? Tama mo ba? And if you will make sense of walking by faith, kailangan maintindihan natin that in order for you to sustain walking by faith, dapat matatag ka at may katiyakan. Kaya nga po sa mga fellowship po natin, matindi po ang laban ng ating mga lesson. Yung mga ladies, grabe. Nag-lesson 4, bibliology. Nag-lesson 5, nag-lesson 5, theology proper. Yung mga men, astak sa Bible. Yung mga men na to, ayaw kasi gumawa ng ayaw gumawa ng assignment. Di ba? Kaya po meron tayong magkwento in order for us to walk by faith. Kaya po meron tayong strengthening ng church is for us to walk by faith. Kaya po tayo may fellowship later on we'll see that. Kasi, yan yung nagpapatatag ng pananampalataya natin in order for us to walk by faith. Kaya nga po kapag naniligtan po natin, I challenge you mga kapatid to read Hebrews from chapter 1 to the last chapter. Pero if medyo wala kang masyadong oras, ito na lang. Funnel mo na lang yung pagbabasa. Hebrews chapters 6, 7, 8, 9, 10, 11. Basahin mo. Bakit? Kasi we are to anchor, yung anchor natin, yung pag-asa natin, naka-anchor ng matatag sa katiyakan. Dinifine na ng Panginoon in order for us to literally walk by faith. Ano po yun? Isa-isa lang po natin, di ba? Wala po tayong luxury of the time para i-discuss to. Pero let's give a little excerpt. Ano po ba yung mga sinasabi dito? Para maging matatag at totoo yung pananampalataya mo, hindi ginawa na ng Panginoon. In order for your faith to anchor sa Diyos, meron siyang in-offer sa atin. That is what we call the new living way. New living way. Ano po yun? In chapter 7, makikita natin doon na kinompare ng writer. Kung ano ba yung writer? Itubig ako kanina. Ano pala na yun? Kaya po kaya yan. Sabi ng writer din natin. In chapter 7, meron pong dalawang mga contrast na inilagay. Una si Abraham. Tapos in Genesis chapter 14, si Melchizedek. Wala pa pong, at that time wala pa pong mga tinatawag na lineage of priests. Yan po ay nauso o talagang na-recognize na lang in the book of Exodus. But in Genesis chapter 14, biglang may parang hari ng Salem na nilagay doon as priest, tapos si Abraham nagbigay ng tent doon sa hari na yun. Now, it signifies, nilagyan na rin ng definition ng chapter 7, kung paano yun. Ano yan? Si Aaron, nung time ng Exodus, di sa Levite. Yun sa lineage niya, may mga pare. Tapos si Jesus Christ. So, ano ibig sabihin nun? Na dati mayroong mga ganitong function. And in chapter 10, sabi po doon, it's the shadow of the things to come. Mamaya po titignan po natin yan sa susunod na slide. Pero, ibig sabihin doon, it is built down na itong mga function na to, ito ay mga law, mga utos, mga command, mga step-by-step procedure, yan yung dati. Pero ngayon, in a new and living way, nandiyan na si Jesus
being our high priest. Kaya kasabi sa verse 9, for the law made nothing perfect, and on the other hand, there is a bringing in of a better hope, which we draw near to God. That if we are to walk by faith, meron na tayong pag-aanglahan. It's a better hope. Isa siyang mas maganda na pag-asa. Na yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, meron na tayong mas magandang pag-asa na kapupuntahan yung ating pananampalataya. Yan na po yun. In verse 8 and 9, makikita rin po natin doon na merong old covenant and the new covenant. Ano po yun? Yung sacrifices na routinary, pero lang nagbayad ng kasalanan natin, and that is Jesus Christ. So, kapag natinignan natin, nakaangla pala talaga siya dun sa pagiging priest ng Panginoon sa atin. Ano po ibig sabihin? Na namatay siya para sa iyo. Para makalakad ka ng may mananampalataya. Tama po ba? Na from the old covenant, in the shadow of the things to come. Sinasabi ng iba, dapat dito natin basahin ito. Kasi sinaparaise na ko in the New Testament sa dalawang yun. Ano po yun? Ano po yung nag-summarize ng 341 na mga command sa kanila in the Old Testament? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. The second is this, love your neighbor as yourself. Magandang i-component ito. Ito lang, yung dalawa lang. Ito tayo pumunta sa 341. Do you love the Lord? Yes. Do you love your neighbor? Hindi, nakakadlag sa akin. Alakad ako sa pananampalataya sa Diyos. Hindi mo kumakin sa harap ng gate namin. Hanip na yun. Pagka kumakin, tinakalat sa atin, yung tayo. Yung aso! Doon pinapakain sa gate namin! Diba? And we're saying, love your neighbor as yourself. May mga gumaganyan na rin sa atin. Diba? Brotherly love. Diba? But if we will look at it, that's the shadow of the things to come. Sasabihin natin walang definition yun? Hindi! Alam niyo po ba kung bakit kinuman sa kanila yun? They missed the point of following it. Bakit? Kasi para sa kanila, ordinary na lang yan. Pero hindi yun yung goal ng Panginoon. It's for them to realize na mayroong darating na hindi nyo na gagawin to. Hindi na kayo mag-o-offer. Hindi na kayo maghahanda. Hindi nyo na gagawin to guilty. May mamamatay. May mamamatay. His name is Messiah. And you will anchor your walk in faith dito sa tao na to. And that's Hebrews chapter 10, verse 1 to 3. Okay, ginagamit palagi natin ito. Shedding of blood, there is no forgiveness. It's appointed to man to die once. Lagi natin ginagamit yung mga verses na yan. But it shadows, itong mga bagay pala na shadows our hope. Yung paglakad natin. Ayun pala. Hindi ko nabasa. Tignan niyo po yun sa verse 26. Chapter 9, verse 26. Sabi po dito. But now, once at the consummation of the ages, pagka dumating na itong mga bagay na ito, at ito yung nangyayari na sa panahon na yan, when they are reading this, He has been manifested to put away sin by the sacrifice of Himself. Talk about anchor, and anchoring your life sa pananampalataya. Paano ba? Paano ba? Kasi yun ang may sinasabi ng Panginoon. That our walk in faith directs us to the one who knows our faith, Jesus Christ. Let me ask you this very personal question this morning. If you will evaluate and look at the walk na meron na, is it walking towards Jesus Christ? Or it's walking to the facets and avenues ng pagsunod sa kung ano-anong mga bagay sa buhay na pinipit mo at sinasabi mo na yun naman yung nililid sa iyo ng Diyos. Kasi if we really look at
walking by faith, it all directs to Jesus Christ. Hebrews chapter 10, verse 19 to 21 tells us that as we enter the holy place by the blood of Jesus, in a new and living way, He inaugurated for us through the veil that is His flesh. And since we have a great priest over the house of God, that if we will look at kung paano ginawa ng Panginoon and how He orchestrated yung pagsunod natin sa batas at pagsunod natin sa Diyos, now, yung paglakad natin na may pananampalataya sa Diyos, meron ng bago. Mga kapatid, meron siyang direksyon. At hindi lang siya basta naglagay na ng angkor at nilaglag ko lang yun. At sinabi mo, nananampalataya ako sa Diyos. Kaya nga, maraming mga problem verses about following God. Kaya yung Anisa, show me your faith without works and I will show you faith with works. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? That if you will really follow kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo, at meron kang sinusundan. At yun yung ginawa ni Jesus. Yung pananampalataya mo, kakaangkot po yan mga kapatid, kung ano yung ginawa ng Diyos. What's the new and living way? Tapos ako tayo after ito. In verse 22, dinefine po ng writer yung kagandahan na meron tayong anchor in our walk in faith. Naglagay siya ng napakagandang at napakalinaw na pattern kung paano natin susundin at paano natin ilalagay yung buhay natin in walking by faith. 3 days and then verse 22. First, you can look at the Bible, your Bible, Hebrews chapter 10, verse 22. That's in the last part of the verses before Hebrews chapter 11. And makikita nyo na yung practice na ito ay nakaturo sa walking by faith. Because in Hebrews chapter 11, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things unseen. And then, Abraham, Moses, at kung lahat ng mga fathers of faith, ito yung mga ginawa nila, pero bago nila gawin yun, ito yung kailangan mong gawin. Una is let us grow in the sincere. It's true that we cannot judge anyone kung ano yung intention ng puso mo. But if you will anchor your walk in faith sa Panginoon, tandaan mo ang ng Panginoon ng puso mo. Is it sincere? Because if you are to walk by faith, meron ka dapat gawin. And this is your call. What's your call? It's the throne. It's the throne. Kung gusto mo mapaayos yung buhay mo, God is calling you to draw near to you. It is sincere heart. Yung talagang puso, yung pakipatok pa lang lang, talagang nananampalataya ka sa Panginoon. Because if you will draw near, you will see that your life will be unsprinkled with all of the evil conscience and your body will be washed with pure water. And that is Jesus Christ. If you will draw near to Jesus Christ, ayusin niya lahat ng mga bagay na nakikita mo na hindi kaya. Alam ko po, meron po ako mga personal na nakilala dito sa church. Alam ko ano yung buhay ko dati. Pero na lumapit ka sa Panginoon, nagkaroon ka ng totoong puso na nananampalataya sa Diyos. Bakit? Kasi pinilit kong binago lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Kasi gusto ko na lumakad sa Diyos. You know what? Kung gusto mo lumakad sa Panginoon, kailangan sincere yung puso mo.
Hindi pwede. Nakapagkalalakad ka sa Panginoon, yung anchor mo, basta sasabihin mo, hindi, nananampalataya naman ako sa Diyos eh. Hindi pwede. Your heart needs to be sincere. Second is this, that if we are to anchor our faith and our walk in faith sa Panginoon kay Jesus Christ, sabi dito, let's hold fast. Let's hold fast. Hawakan mo na may pananampalataya lahat ng mga pinapangako ng Diyos sa iyo. Because your God is faithful. Amen po ba? Amen po ba? Hindi na naman amen. Sinali, ang ina ng amen. Ay, hindi nakamaster. Hindi na ng amen mo. Second year high school ako. Nag-aaral ako sa lampa. That's a true story ko mga kapatid. Na dumating sa point sa buhay namin na para lang makapag-aaral ako, meron kami, yun Petro Max Ingasera, para makapag-aaral ako. Para sa story ka lang yan, hindi ko kilala. Pag-church mo ito. Ganun po. Pwede sa amin pagtanim ng bahay ko sa likod ng bahay namin. Tapos ang paborito ko na kahit anong kulay, tapos may Caminote. Ano yun? Yung kalabasan na may Caminote, matula na may Caminote. Tapos tuwan-tuwa kami, nakakakuhay kami ng kasi pag namatay yung side story lang po. Namatay yung tanim namin na patatas, patay. Nasa drum yun. Tapos uulan, gano'n. Tapos kung yun na namin, ang laki. Sampon kami puro patatas. Kapag lang makain ng French toast, doon ang pinit yung diba? If we are to walk by faith, may panghahawakan ka kami. At yung panghahawakan mo kapag at banal na Diyos, ay bibigay at papakita sa iyo lahat ng napakagandang plano niya sa buhay mo. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. That promise is anchored in faith sa Panginoon. Kapag hindi mo in-anchor yung faith mo, hindi mo makukuha yan. So let's hold fast. Kahit gaano kahirap yung paglakad, mga kapatid, nakaral lang natin. Bakit? Kasi yung gusto ng Panginoon, gusto niya makita mo yung end goal ng pananampalataya mo. I always tell this story sa mga members natin sa Binakuana. Matagal-tagal po kami mga nag-Bible study doon. Ada Sabado. Yung mga member po doon, minsan kapag bago kami mag-disperse ng Bible study, nagsisipungan. Sabi po, bakit? Sino ba magpapakabi na yun? Nagpupunong na tayo, sisipungan talaga. Tapos, wala lang, pinapay, kape. Alam po ng mga nakasama namin sa Binakuana. Kape, lahat. Tapos ngayon, the Lord prospered them. Sabi ko sa kanila, hindi dahil sa inyo yan, pero dahil sa pananampalataya nila ay natin ng Diyos. You cannot see all of the things that God had for your life. Naplano niya na dati yun. Gusto niya ipakita sa iyo. So hold fast. Hold fast, mga kapatid. Iba sa inyo, nagbabike lang dati. Ngayon, may motor na. Naklik na pula. Dati, meron ka motor na napakabilis, tapos na-aksidente ka. Bumili ka ng Aerox. Tapos bumili ka ng sasakyan na NTO yung muna. Ng play number. Diba? How will you see what God will do sa buhay mo if you will not hold fast? Mga kapatid, hawakan mo muna. Hawakan mo muna. Dami mong problema ngayon. Huwag mo ipagpalit yung Sunday sa pagtatrabaho. Kalokohan yun. Pagpalit mo palagi sa trabaho mo yung Panginoon. And who promised will be faithful sa lahat ng napakagandang lahat niya sa buhay mo. Pagka nagiging emotional ako yun. Kasi, alam ko, saan ako nang galing. Alam mo, saan ako nang galing. Alam mo, paano yung pangit na nakaraan mo? Sorry po.
Alam mo kung ano yung pinagkakunan sa iyo ng Panginoon. Tapos ngayon, meron ka ng apartment, meron ka ng mga bahay, kahit loan, pero meron ka na. Bakit? Kasi natuto ka tungkol kasi God will pour out your blessing kapag hinawakan mong maigi yan. As you walk by faith, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ipakita sa iyo. Hindi napakanan ng plan ng Panginoon. That's this. Sa tayo. Huwag lang hold fast, but we consider. We consider. Ano yan? Kasi hindi pwede. Susunod ka lang at sabihin mo, love the Lord your God. Kasi sinabi na yung Panginoon ng your neighbor as yourself. Kaya po namin kayo pinaatin ng mga fellowship. Hindi lang para mag-chismisan. Mag-lesson tayo. O kaya mag-kwentuhan tayo. Hindi po namin kayo ini-encourage na mag-prayer meeting dahil lang doon. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka meron kang community and you're stimulating yourself with one another, mas lumalakas yung pananampalataya mo. You walk by faith, mas nagiging madali. Kasi sama-sama kayo. Lahat ng mga tao nabulok. Lahat ng mga tao kasalanan. Isasama-sama. Sa sabaw ng natin yung Disney. Ha? Surprise! Hindi ka lang, hindi makatawa ka rin, nagulay yata. Diba? Kaya po i-encourage natin na yung church magkaisa. Kaya yung church, palagi natin sinasabi na if anyone merong discord, kasi sinasabi palagi ng Panginoon, let us consider! Let us consider! Kasi kapag hawak-hawak tayo at kapit-kapit tayo, sigurado, mas lalakas ang pananampalataya natin sa Panginoon. I'm not boasting about this, but it's a privilege for me to do this. Meron akong 5 generation ng faith. 20th anniversary. Ate Elaine, kahapon naiiyak dahil yung mga inaalagaan niya, yung pinakalitan siya. First generation, tapos sila Tonton, sila Paston, second, tapos sila Justin, third, tapos sino ba yung mga susunod? Sila Adrena, sila Reina, fourth, tapos meron ng mga fifth. Eh, sila Tim pala. Third, fourth. Diba? I have a privilege na itong mga young people na to, kasama natin sa ministry ng kasi alam natin, di natin kaya. Kaya namin sinasabi sa inyo na dalhin yung mga anak niyo sa faith. Di parang dumami yung natin, verse natin. Sabi ng Panginoon, para mas matutunan yung mga tao din na sumunod sa Panginoon. Hindi niya kaya yan. Pero kaya natin. Nag-discuss kami about discipleship sa family matters. Pero ito, pinakista ako. Binanggit ko yung isa sa mga isa sa mga examples ko about discipleship, si Hannah at si Ida. Anong generation ka na? Third? Parang third din o second. Hindi first yun. Second, third. Basta kasabay sila James. Kasi Hannah po, Bible school siya. May Bible school siya, nag-tropa ko na po yan hanggang ngayon. Pero, alam niyo yan, hindi kasi natin talaga kaya. We have, aling po kami sa magtutropa talaga yung solid, mga pastor. Doon po sa grupo po namin, bawal ang iyakin. Bawal ang iyakin.
Bakit? Kasi nagpapakupan pa na kami doon, hindi talaga kapag may mga bagay na hindi sang-ayon dun sa kagustuhan ng Diyos. Let us consider that if we are to stimulate one another to love and good deeds, yun yung sinasabi. And then, yung pagkakasabi, doon pala nakatali yun yung umatid ka palagi ng church. Kasi yung walk mo, maapektuhan yung pagsama mo sa mga kapwa mo. So let us consider, sabi ng Bible. Meron pa isang nangyari in 1973. Ang pangalan niya po si Horatio Spafford. Actually, hindi po siya hymn-writer, pero namatay po, parang crush to eh. Namatay yung dalawang anak niya. Hindi ako pamilya, pero binasa ko lang ang article na kanalitan daughters. Sabihin na natin, mga anak niya babae. Namatay dun sa crash, tapos nakasurvive yung asawa niya. Nag-telegraph, medyo layo na sa akin. Ano ba yung telegraph? Yun ba yung ano? Kasi, sorry po pager kasi di ba yung parang one-liner. Ang telegraph ko, nakalinya po ba? Sulat natin pala. Nakakatawa ba? Si Rodin na telegraph, sabi niya, say hello. Ano po ito? Tropa po din ba yung mo dito? In 1873. Habang sila ay nagdadalang hati, at habang sumulat yung asawa niya na siya namin nag-serve. Ito po yung response ni Horatio Spafford dito. Sabi niya, "This will, the will of God, be done." With all of the heartaches and everything na pinagdadaanan niya. Makita na eh. Tapos yung asawa mo na pinaka-survive kasi anak niya. Sabog yun. Kaysa ng sitwasyon. Pero, sa totoo lang po, in 1875, nag-burn out po ito sa isang napakagandang hymn. Kahit mahirap lumakad sa ayon sa kagustuhan ng Panginoon, and you will push it. At gagawin mo talaga, at ipapangako mo talaga sa Diyos. It can be a beautiful melody. Depende lang yan sa buhay. And peace, like a river, attended by with sorrows like sea billows roll. Whatever my love thou hast taught me to say, it is well. It is well. Kapatid, kahit mahirap po, maglakad natin sa Panginoon. I don't know your situation. Di ba alam po, ang hirap na dinadanas nyo sa pagpupursige nyo, sa pamumuhay bilang isang Kristyano. Natandaan natin. In every situation in life, if we really want to walk by faith, gusto po natin talaga lumakad sa pananampalataya kasama natin si Yeso Cristo kasi yung pananampalataya at di kakailan bibiguin ang Diyos